Vice President ng kumpanya si August. Alam nito lahat ng business affair ng pinsan, pati nga siguro love life nito. Nakakapikon ka na, August. Do you have any idea how infuriating you are? Bulyaw ni Priscilla sabay taas ng kamay sa ere. Di nito na malaya na binulabog na ibang mga customer. Bakit? Di mo pa rin natatanggap ang pagkatalo mo? Akin ka ngayon at lahat ng ginagawa mo nasa ilalim ko na. Malamig na tugon ni August, tsaka kumibit balikan. Nagtataka siyang pinanood ang dalawa. Alam niyang mula pagkabata ay kilala tong magkaribal, mapa-academics man o extracurricular activities pati sa trabaho. What on earth are they doing together? Di niya inaasahan na papasok ang dalawa sa coffee shop. Nirekomenda siguro ni Elliot nung unang pagpunta nito. Okay lang ba sa'yo, Priscilla? Agaw pansin niya. Pinatong ang iniinom na milkshake sa counter. Tinaas ng dalaga ang kilay. Ngayon lang nito napansin ang kanyang presensya. Bumuga ito ng hangin. Inayos ang suot na asul na pencil skirt bago siya binigyan ng ngiti at nilapitan. I'm sorry, Rosette. I know I've done a lot of terrible things to you in the past. Saka, I just don't know why I'm here arguing with this idiot. Dire-diretso nitong pagtatapat at wala sa sarili na tinuro si August na bagyang inangat ang isang kilay. Nanlaki ang mga mata niya sa biglang paghingi nito ng paumanhin. Nakalimutan niya tuwing magkikita sila, palagi ito nagsasorry kahit wala naman tong atraso sa kanya. Nakakabaliw minsan si Priscilla, sobrang talino. Di na alam kung anong ilalabas sa magagandang mga labi nito. Nilipat-lipat niya ang tingin sa pagitan ng dalawa, tsaka inihinto kay August. First cousin to ni Elliot at alam niyang magkasundo ang dalawa. Malamang alam din ang baho at sekreto ni Elliot. Ginawaran din siya ng tingin ng binata pero agad namang nilipat sa ibang direksyon. Natutukoy na siya. August? Bulong niya at magalang na tumango. Rosette? Tugon nito sa masungit na tono at blankong mukha. Binalikan siya nito ng tango pero agad ibinalik ang tingin kay Priscilla. Let's go. We have nothing to discuss here. Hindi kumislot si Priscilla. Nanatili tong nakatitig sa kanya. Pasensya ka na, Rosette. Narinig ko ang nangyari tungkol sa'yo at ni Elliot. Ako malamang ang punot-tulo nun kaya nagawa mo yun? Nilunok niya ang namumuong pait sa kanyang lalamunan. Narinig din ni Priscilla ang tungkol doon. Isang buwan na nakakaraan at sigurado siya sa mga araw na yon. Siya ang headline ng lahat ng marites ng kanilang opisina. You have nothing to do with this. Ako mismo nagboluntaryong tumaya kahit alam kong matatalo ako. Kalimutan na natin yon. Pangatwiran niya. Humugot ng buntong hininga ang dalaga. Ngumiti ito, yung tipong lahabas lahat ng 32 ng ngipin. Mistulang modelo ng toothpaste. Priscilla, may meeting pa tayo. Let's go. I don't want to waste my time here. Pag-aangil ni August. Nakapamulsa to at natatarantang tumitig sa kisame. Di na mamalayang sumasayaw na pala. Mauna ka doon. Hindi ko naman sinabing sumunod ka sa akin. Nakataas ang kilay na sumbat ng kaibigan niya. Sinalubong to ng kumikidlat na tingin ni August. Nakakaasar ka kasi. Ayaw mong magpatalo sa akin. Natalo ka sa pustahan natin kaya lahat ng gusto ko susundin mo. Lihim siyang natatawa. Mistulang mga bata kung umasa lang dalawa. Kulang sa mga ito maglaro ng patintero. Habang pinagmamasdan niya ang dalawa, na-realize niya may chemistry ang mga to. Dinadaan lang sa pagiging aso't pusa pero may kinukubling pagtingin sa isa't isa. Umorder muna kayo ng milkshake para lumamig saglit ang mga ugat ninyo sa ulo. Baka mamaya sasabog na. Sarkastiko niyang saad kay Priscilla. Kumibit balikat to. Ngumuso at tinignan na nakasulat na menu. Isang mango graham milkshake at isang cookies and cream milkshake para sa boss ko. Anito tinignan na masama ang malabatong mukha ni August. Kahit mag-aaway ang dalawa, nagtataka siya kung bakit perpektong alam ni Priscilla ang gustong inumin ng milkshake ni August. Siguro nababasa nitong isipan. Imposible. Kahit ganun kataas ang IQ ng tao, hindi nito kayang basahin ang isip ng iba. Ang Diyos lang may kakayahan. Matamlay na pinagmamasdan ni Elliot ang puting lili. Kumuha siya ng isang tangkay. Nakakunot ang noon na masinghapang matapang na amoy ng bulaklak. Natigilan siya na lumitaw ang imaheng matamis na nakangiti na si Rose. Hindi niya pwedeng ikailabagkos. Namimiss niya ang dalaga. Nung makita tong kasama sa Rainier sa coffee shop, di na siya nangaspang lapitan to. Marahil senyales yun na hindi sila para sa isa't isa. Bagamat kinalimutan niya ang kasalanan nito, pero wala silang pag-asang magkatuluyan.
Natuod siya sa kinatatayuan habang hawak ang bulaklak. Dumampi ang maligamgam na hangin sa umagang to. Nainis siya ng kaunti sa taas ng humidity ng panahon. Hindi niya gustong lumabas kapag gantong klima, subalit pinilit siya ni Juliet. Naging magkaibigan sila ulit matapos itong humingi ng paumanhin. Naging maayos din ang relasyon nito kay Magnus. Balita niya nililigawan to ni Magnus. Kung saan pa nagkagulang at naging komplikadong lahat, doon pa napagtanto ni Magnus ang totoong nararamdaman nito sa dalaga. Pareho silang nasa krisis ng kaibigan pero naiwan siya sa puwang. Di niya alam kung magkikita ulit sila ni Rosette. Bawat araw na lumipas, tumitindi ang pangungulila niya. Elliot, tawag sa kanya ni Juliet. Siniko siya nito upang magising sa realidad. Sinamaan niya ito ng tingin. Tumingala si Juliet. Naglalaro ang ngiti sa mga labi nito. Are you done? Ano ba kasi klaseng bulaklak ang bibigay mo kay Magnus? Birthday lang naman niya, naghihirap ka pa. Siya dapat ang magbibigay ng bulaklak sa'yo, sumbat niya. Tinangka niyang ibalik ang lily pero inagaw sa kanya ng kaibigan. Sorry wala kasi ibang pwedeng sumama sa akin. Total friend naman kita kaya suportahan mo na lang ako. Ingos na parang bata magsalita. Sinuri niya ang bulaklak. What if I give this na lang to him? Palagi kasing rosas ang binibigay ko sa kanya. Sinapon niya ang batok. Naalala niya mga panahon, nag-ask ng favor tapos ipapabili siya ng rosas. Ganon ka-devoted si Juliet. Hindi pumalya na magbigay ng rosas na sa lahat na importanteng araw ni Magnus. Sa darating na Miyerkules, 28th birthday nito kaya eto, buwis buhay ang pagiging abala ng dalaga. Ito raw ang maghahanda ng venue. It's up to you. Magbumukhang pure tingnan si Magnus sa lily. Natatawa niyang saad. Humagikik ito. At least, hindi halatang maraming kasalanan siyang ginawa sa akin. Pakli nito. Inamoy-amoy ang bulaklak ngayon. Inangat niya ang ulo. Bumubungis-ngis na ikot sa ibang direksyon ng sarili. Tiyempong sumagi sa mga mata niya ang figura ni Rosette. Bagamat nakatalikod, alam niya, ito ang babaeng minahal niya. Tumakbo paalis kasama si Rainier. Rose, anas niya. Napawi ang ngiti ni Juliet. Rosette? Usisa nito nang marinig ang sinabi niya. Wala, kaila niya. Naikuyom ang palad habang sinusundan na naglalahong imahe ni Rose. Hindi siya mapalagay. Tinadhanang magkita sila ngayon pero hindi natuloy. Binalik niya ang atensyon sa kanyang kaibigan. Namiss mo si Rosette? Tudyo nito. Hinawi ang ilang hibla ng buhok na tumakip sa mukha nito. Matigas niyang pinilig ang ulo. Who said that? I will never miss her. Maagap niyang tanggi. Sa loob-looban niya, parang gusto niyang habulin si Rose. Pipigilan at jojowain ulit. Oy, deny ka pa dyan. Hindi halatang namimiss Tukso nito. Sinundot-sundot ito ang tagiliran niya. Kinikiliti siyang nilalayo ang sarili dito. Stop it, saway niya. Nalakhan niya ang hakbang habang tumatakas dito. Nagiinit na tila apoy ang kanyang pisngi. Kung gaano kinaila ng utak niya si Rose, lalong kinikilig ang puso niya. Di niya mapigilang umiti. Tuwing maaalala niyang masiglang ngiti ni Rose, hindi niya mapigilang sumikip ang dibdib. Naisip niya tuloy na kidnapin to. Elliot, I'm not finished yet. Don't leave me here. I'll never give you my dark forest cake. Tawag ni Juliet sa kanya. Kumislap ang mga mata nito. Ang bantang hindi siya bibigyan ng paborito niyang cake. Simula naging sila ni Rose, nahilig na rin siyang kumain ng matatamis. Isa ang Black Forest na naging paborito niya. Di niya na malaya na masyado siyang nakalayo sa botanical garden. Nasa gilid na siya ng kalye. Di niya sinagot ang dalaga. Umiling-iling siyang binuksan ang pinto ng kotse. Hihintayin niya na lang si Juliet dito. Dinukot niya ang cellphone sa bulsa. Sumikip ang dibdib niya nang lumitaw ang picture ni Rose sa lock screen. Binaba niya ang cellphone at nangalumbaba sa manibela. Nasilaw siya sa sikat ng araw sa umagang to habang tinatanaw ang dalisay na lunti ang golf course. Inayos niyang tindig habang sinusukat ng maayos ang golf club para mapalo ng eksakto. Mahigpit niyang kinatatigan ang bola. Sinisikap ito ng buong konsentrasyon sa laro. Isang tunog ng pagsang-ayon mula sa mga kaibigan niya nang tumunog ang bola. Through the usual excitement, tinanrich his expression. Pinanood niyang lumilipad na bola pero hindi lumanding sa tamang pwesto. Halatang wala siya sa sarili at nasa ibang mundo siya nakatuon. Nice shot, dude. To Johnny Magnus, inukit ang nag-alinlangang ngiti.
Nilagay nito ang sunglasses sa ulo habang sumasandal sa sariling golf club. Sakto yun kapag goal mo ng bunker, bumuga siya ng hangin. Iritang ipinilig ang ulo at nilagay sa balikat ang club. Wala siyang mood maglaro. Bakit pa rin siya pinipilit? Shut up! Mariing saway niya sa kaibigan. Pilit na ngumiti ng pahapyaw. Nagsasayang lamang siya ng oras. Hindi naman niya matamaan ang goal. What's going on, El? Palagi mong pinapanalo ang game na to. Nilalampasan mo nga kami. August drawled as he lined up his own shot. Tinatansya na maigi ang bola bago pinalipad na parang eksperto. Lalo siyang nairita. Tamang sinabi nito, siya palagi ang champion pagdating sa golf. Sisiw sa kanyang maglaro kasi isa to sa hilig niya bukod magpalipad ng chopper at maglaro ng tennis. Nais niyang tumagi ng whiskey ngayon at pwede pa rin na mamahalin niyang sasakyan. Hindi nakaka-relax ang paglalaro ng golf. Lalo niyang naalala si Rose kapag tahimik. Humaba ang leeg ni Casio. Ang kaibigan niyang madalas tahimik na inoobserbahan ng iba ay biglang nagka-interes sa kanya. Malalim siya nitong pinasadahan ng tingin. Is it a business issue? Marahan itong tanong pero ayon sa pag-arko ng kilay nito, alam na nito ang dahilan. It's personal. Aniya at saka hinaplos ang buhok. Aha, girl, problem, singit ni Johannes. Lumalalim ang tono ng pananalita habang ginagawaran siya ng ngiti. Dahan-dahan sumandal sa club nito na kumikislap ang kapiluhan sa mga mata. Alam ko na yun. Nag-iisang problema na mahirap pakawalan. Tinikom niya ang bibig bago umupo. Imbes sumagot, pinagmasdan niya ang golf course. Tiningnan ng mga ibong lumilipad sa langit. Ginusot na mahinang simoy ng hangin ang kanyang damit pero di sapat para malinis ang kanyang isipan. Bawat sandali, bawat minuto, pabalik-balik niyang iniisip si Rose. Nakakulong siya sa lahat ng imahe nito at hindi alam kung paano ito matatakasan. Ang babaeng binaligtad ang kanyang mundo at ginawang komplikado ang kanyang buhay. Nababaliw siya sa kakaisip. Look, huwag mong palubayin ang problema mo. Why not go somewhere? Get your mind off things. Hit the reset. Sinserong suhestyon nito. Pinoproseso niyang sinabi nito. Yeah, like Bali or Maldives. Segunda ni Johannes na magaang ngumingiti sa kanya. Tumikhim si Casio. Or that private resort in Palawan. Didn't you said you like it there? Tugtong nito. Lumabi siya. Nagmuni-muni muna. Pumesto sa harap nila si August. Tatapatin ang bola sa ere. Why not Bohol? Doon sa Panglao. There's a lot of white beaches, clear waters, and no distractions. You can unwind, get some sun, and who knows, maybe forget about whenever, whatever, whoever had, or is messing with your. Maganda rin ang suhestyon ng pinsan pero may bumabalakid sa kanya. Ayaw niyang umalis sa lugar na to. Ayaw niyang lumayo sa Luzon. Paano kung biglang magpapakita si Rose? Wala siyang ganang tumango. Pinakita ang tamad ng ngiti. Akala niyo ba maaayos to sa pagpunta ng beach? Hindi naman nakakasakit yon. Malumanay na banggit ni Casio. Mabuti pa yon kaysa tumambay ka rito. Tingnan mo, mukha ka ng zombie. And no offense, but you're dragging down our whole game. It's depressing to watch. Nakangising dagdag ni Johannes. May punto ito. Hinahawaan niya ng kalungkutan ng lahat. Mahina siyang napabungis-ngis. Kahit gaano siya kaantig at nagpapasalamat sa concern ng mga ito, di niya makumbinsi ang sarili. What was a few days on the beach going to do when the real problem was here, twisting his heart into knots he couldn't untangle? I don't know, tsaka salamat sa concern nyo. Hindi ito madali pero susubukan ko, aniya. Sinuot ang sunglasses. Di na makayanan ang sikat ng araw. Makinig ka nga, Elliot. Lumapit si August sa kanya. Kahit madilim ang suot na salamin, alam niya, seryoso ang mukha nito. Matagal mo nang nilulubog ang sarili mo. Tao ka lang, tandaan mo. But you can't keep punishing yourself like this. Yeah, it's eating you alive. Hindi ka na gaya ng dati. Pagsang-ayon ni Magnus. Kinuha ang bottled water. Nahirapan pang buksan. Kaya inagaw ni Johannes at ito ang nagbukas. Ngumiti lang si Magnus na kinuha pabalik ang botelya bago tinungga. Sumikip ang kanyang dibdib sa paalala nito. Nakita niya ang sakit, ang pagtatraidor. The lie she'd woven so effortlessly, like a spider spinning its web.
Tsaka dumapo sa kanyang isipan ang imahe ng mga mata nitong punong-puno ng hinagbis at pagsisisi. Minura niya ang sarili. Even after everything, he couldn't get her out of his head. Naikuyom niya ang mga palad, pinikit ang mga mata, sinikap burahin sa isipan si Rose. Hindi ko inakala na si Rose ay si Rosette Valentino na fiancé naman ni Rainier. Wala sa sariling komento ni Johannes. Tinanggal niya ang salamin para tingnan to na masama. Don't mention her ever again. Angin niya at saka ibinalik ang pagsandal sa upuan. Oops, sorry. Tinutop nito ang bibig at bumalik sa paglalaro ng golf. Huminga siya na malalim. Binuhat ni August ang upuan nito para ilagay sa tabi niya. Nakadekwatro tong umupo at tinignan siya ng diretsyo. What is it now? Tinaasan niya to ng kilay. So why not Bohol? Magbakasyon ka ng ilang araw. Iwan mo muna sa akin ang kumpanya. Layasan mong Maynila. Mag-relax at magpakasaya ka sa Bohol. If you still want to move around afterwards, fine. But at least give yourself a chance to breathe. Mahaba nitong suhestyon. Nanatili sa ere ang suhestyon niya. Tinutokso siya at parang binabaliw siya. Binaba niyang tingin na may pag-alinlangan. Why not? Susubukan niya ang sinasabi nito. Wala namang mawawala. You are half convinced already. Just say yes, man. Alam kong kailangan mo to. Magnus said slyly. Fine, pag-iisipan ko. Usal niya. Umiling-iling na napahilama siya ng mukha. Saka mabilis siyang tumayo at kinuha ang golf club. Palundag na tumungo si Johannes sa kanya. Abot tenga ang tawa habang tinatapik ang kanyang balikat. That's the spirit. One step closer to getting your sanity back. Bohol, huh? Ani Magnus. Hinagod ang panga habang nag-iisip. Magpapabook agad ako ng villa malapit sa beach. And hey, maybe you will meet someone new. Hindi ko pupunta ng Bohol para dyan, singhal niya. Sucks, Magnus, ang sarap naman ng advice mo. Ako na lang kaya pupunta doon para mahanap ko ng true love ko. Sabad na Johannes. Ngumabi si Casio. Hindi ka pa nakontento sa 3 babaeng pinagsasabay mo, Johannes? Mahiya ka naman sa balat mo. Sus Mariosep, Casio. Naiingit ka lang sa mga worldwide handsome na dating ko? Mayabang na sambat ni Johannes sabay ayos ng kwelyo. Napasipol si August. Naiinis na tumawa naman si Magnus. Siya nga pala, nasan si Sirius? Napapadalas ng pagiging busy niya, ha? O sisa bigla ni Casio. Suspetsyadong ginala ang tingin sa paligid. Abala sa babae niya. Ang low gets mo, Casio. Hindi mo pa ba nakikilala si Arian? Yung sikat na actress na may skandalo ngayon kay Sirius. Inaayos niya ngayon ang problema. Pa-smooth na pambabara ni Johannes kay Casio. Tumango-tango si August. Balita ko magpapakasal na sila. Napatingin silang lahat dito. Inosente namang tinaas ang 2 kamay. Ewan ko sa inyo, anas niya bago binalik ang sarili sa paglalaro. Sana maging maayos ang resulta sa pagpunta niya sa Bohol. Kinamot ni Rosette ang gilid ng sentido gamit ang ballpen. Yumukod siya. Tinutok ang sarili sa pagbabasa ng isang artikulo sa internet. Walang malay na tinapik ang mga daliri sa ibabaw na makintab niyang mahogany desk. Binaliwala ang nagpatong-patong ng mga papel sa harapan na kanina pa naghihintay na pirmahan niya. Sumingkit ang mga mata na sumagi sa kanyang isang artikulo. Malyari Group secures 5-star status for all 5 hotels, a record-breaking achievement. Mahina niyang binasa. Ngamuwi siya at inayos ang pagkakaupo, binaba ang ballpen, bumuntong hininga. Naiinis na pasabunot na hinila ang nakalugay niyang buhok. 5 hotels, 5 stars. Of course, he did it. Typical Elliot, sabi niya sa sarili. Tinutop niya ang bibig kasi hindi niya mapigilang ngumiti. Lalong namasyalang kanyang isipan. Ini-imagine si Elliot na nakaupo sa opisina nito. Nakangiti dahil sa good news o baka pala sa mga bagong projects. Nasa kanyang opisina siya ngayon. Muling nagbalik bilang CEO ng maliit niyang kumpanya. Halos 1 buwan niyang inabala ang sarili sa trabaho at pagpaplano ng kasal nila ni Rainier sa susunod na buwan ng Desyembre. Kahit panay ang zone out niya, hindi siya pinabayaan ng kanyang fiancé. Nakita niya ang pagbabago nito. Naging maalaga, maalalahanin, at hindi nagkulang sa pag-intindi sa kanya. Alam nito ang sitwasyon niya at handa siyang tulungan para kalimutan siya si Elliot. Kung sakali mang magkaroon ng asawa, ang unang lalaking minahal niya, handa siya na maging masaya para dito.
Kaso hindi pa siya emotionally and mentally prepared. Naagaw ang kanyang atensyon na mahinang katok sa pintuan. Sinara niya ang laptop. Inangat ang ulo bago sumandal sa kanyang civil chair. The door swung open and it stepped Christina, her vice president, with her usual confident stride and a broad smile that could brighten any room. Nakakahawang sumasabog itong aura sa paligid. Napapasmile siya na hindi na nalalaman. "Good morning, boss," bati nito. Marahang sinara ang pinto. Abotenga ang ngiti ng makbang palapit sa kanya. Tumatalbog pa ang kulot nitong buhok. Nakasuot ito ng light blue na blusa at kulay krema na pencil skirt na pinaresa ng puting stiletto. Mas CEO tingnan si Christina kaysa sa kanya dahil ang liwanag ng mukha nito. Umupo to sa harap niya habang inaabot ang asul na folder. "What's up? Ang lapad ng ngiti natin ha? Konti na lang mapapunit na ang mga labi." Pabirong bungad niya. Dinala niya sa biro ang sarili upang di mahalatang malungkot siya. "Of course, we've finally secured distribution for our new line of dresses in the provinces. Cebu, Davao, and Baguio have all confirmed their orders, and I'm negotiating with suppliers in Bacolod and Iloilo next." Masiglang imporma nito. Sinabit sa tengang ilang hibla ng hulog sa mukha nito. Tiningnan niya habang binubuklat ang report nito. Gumuhit ang abot-tengang ngiti sa kanyang mga labi. Proud na proud siya palagi sa kanyang VP sa pagiging dedicated nito sa trabaho. Medyo nalungkot siya dahil single pa rin ito sa edad na 30. "Great! Malaking hakbang na ito. Salamat, Christina, sa dedikasyon mo. You deserve a treat," tugon niya. Padismissive nitong hinawi ang isang kamay. "Ano ka ba? Hindi lang naman ako ang trabaho kundi tayong lahat. Nagpapasalamat ang buong team sa'yo, no? Tsaka ikaw dapat ang i-treat namin." Sumbat nito sa nakadekwatrong upo. "Sinalo mo lahat ng trabaho nung wala ako. Ikaw dapat yung iti-treat ko." "Naku, wag mo nang problemahin yun. I just came here." "Ang totoo niyan, may regalo ko sa'yo." She snapped, then showed the 2 plane tickets. "What's that for?" taka niyang usisa. Maingat itong nilapag sa ibabaw ng lamesa at giniya papunta sa kanya. "You deserve a treat." "No, I just came here then." "Wala namang problema sa amin. Ayaw lang namin makita kang malungkot. Pumunta ka ng Bohol, isama mo si Rainier. Tiyak makakalimutan mo ang lungkot mo." Putol nito sabay kibit ng balikat. Sayang naman ang pinalunan na ticket. Hindi kasi ako mahilig sa mga ganyan at saka 5 days yan. All expenses are paid. "I can't accept that. Sa'yo yan. And you deserve a vacation more than I do." Tanggi niya. Sumalpok ang kiling nito. "Oh please, halata na mas kailangan mo yan. And besides, the only trip I'm looking forward to right now is to the regional warehouse in Laguna to sort out the inventory mess." Natatawa siyang binuga ang frustration. "Hindi ko nga kailangan. Marami rin akong trabaho. Kaya nga kailangan mong pumunta eh. You've been running yourself ragged this past few weeks. Guminawa ka naman. Tsaka pampatanggal na rin ng distraction." Putol nito at saka tumingala sa alapaap. Pinipikit ang mga mata at banayad na ini-imagine ang dagat. Just imagine, pristine beaches, blue waters, and no signal. Meaning, no emails or calls from me?